Dahil nga sa play na ito mga kaboltok, tila ba nakita at napatunayan ni Coach Chot Reyes ng Gilas Pilipinas o ipinamukha lamang sa atin ni Coach na hindi uubra kung ang gitna ng Gilas ay si Kai Sotto, lalo na kung si Kai Sotto ang magbabantay sa big man at ace player ng kalaban. Si Kai Sotto kasi ang nakatokang magbantay o magharang kay Karl Anthony Towns. Isang 7-footer, 110 kilo ang lapad at ang laki. Isang NBA All-Star player. Kaya naman sa second, third at fourth quarter ng laban, wala na tayong nakitang Kai Sotto. Hindi na ipinasok ni Coach Chot Reyes si Kai. Nasa bench na lamang ng mga oras na yon, pero malaking adjustment ang ginawa ni Coach Chot. Hip foot AJ Edo who is 6'10", halos kasing taas ni Karl Anthony Towns na 7-footer. Kung minsan sila Kai Junmar Fajardo ang nagpahirap sa buhay ni Karl Anthony Towns. At dahil nga diyan, nahirapan din naman ang Dominican Republic. At sabi nga sa mga report, hanga daw si Karl Anthony Towns sa husay ng Gilas Pilipinas. Pero sa huli, hindi tayo sanay na walang Jordan Clarkson sa loob. At ang turnovers ang dumagsa sa Gilas. Aminin man natin o hindi, nakita sa laban ng Gilas at Dominican kung gaano kaiksi ang preparasyon natin sa laban. Halatang kaunti lamang ito dahil sa laro, ang dami nilang pagkakamali. 11. Hindi nga katanggap-tanggap yan, pero dahil nga sa sandaling mga araw lamang ang pinagsamahan ng mga players, idagdag pa ang kaunting panahon inilagi na practice ni Jordan Clarkson. Kumpara noong 2014 Gilas at 2023 Gilas ngayon, napakaganda ng paghahanda ng Gilas noong 2014. Lagpas isang buwan na bago ang totoong bakbakan ay naghahanda na sila. In fact, lumabas pa sila ng bansa para makipag-tune up game at halos sila na rin ang magkakasama. Hindi katulad ngayong 2023. Sandaling panahon lamang ang pinagsamaan nila. Malaking factor nga yan sa laban, especially kung mga crucial time o crucial parts of the game mga kaboltok. Mas humigpit na ang depensa ng Dominican noong fourth quarter, tapos nawala pa sa loob si Jordan Clarkson. In my opinion, yun talaga ang kinalabasan ng laban. Big factor nang nawala si JC sa loob. Paano nga kaya kung hindi pa siya na-fouled out? Baka nanalo pa ang Gilas. Pero let's move on na. Sino ang susunod na sasagupay ng Gilas? Sa Group A, ang Italy ang pinakamalakas. Ang Angola, yun na lamang ang tinitingnan ng marami na kayang pataubin ng Gilas. Mas mataas ang ranking natin sa Angola bagamat magkasunod lamang. At ang Dominican na tumalo sa Gilas ay may tsansa ng pumasok. Ang Italy ay powerhouse team din. In fact, number 10 ang Italy sa world ranking pagdating sa FIBA. Sa dalawang natitirang laban, let's all hope na manalo pareho ang Gilas Pilipinas.